Atisa Manalo Anyare. Hello mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Magandang araw sa inyo dyan. At syempre, ang ating pag-uusapan ngayon kung ay si Maria Atisa Manalo. Ano nga ba ang nangyari? Bakit naligwak siya sa Miss Universe Philippines 2024? Anong kulang? Kung anong saan ka nagpabaya? Kung anong eksena? Syempre, bago natin simulan ang mga eksena kung anyari Atisa Manalo, kung bakit nawalan ng corona, syempre mag-umpisa tayo 2018, talagang sumikat talaga ang pangalang Maria Atisa Manalo sa mundo ng pageantry nung sumali siya sa Binibining Pilipinas 2018 at naging Binibining Pilipinas International. Nag-compete siya sa Miss International at naiuwi niya ang first runner-up ng Pilipinas sa Miss International competition. And then after 6 years na pag-aantay, di ba? 6 years since 2018 to 2024 ng pag-aantay kay Maria Atisa Manalo ay talaga lang nang hindi tayo binigo. Pero before ang pag-aantay, noong 2020 ay talagang nagbalak siyang sumali sa Miss Universe Philippines at hindi nga iyon natuloy kasi nga nagdalawang isip ang inyong Maria Atisa Manalo. But noong 2024 February, hindi niya tayo binigo at talagang nag-announce siya na mag-represent siya ng Quezon Province sa Miss Universe Philippines 2024 at nagbunyi nga ang lahat ng mga pageant fans at may Maria Atisa Manalong magkukumpit sa Miss Universe. Pero ano nga ba ang nangyari sa buong duration niya dito sa Miss Universe Philippines? Anong pagkukulang? Anong sobra? Or itinadhana nga ba or hindi talaga itinadhana sa kanya yung corona? Ngayon, pag-uusapan natin ang kanyang press presentation. Siyempre, lahat ng mga pageant fans nag-e-expect talaga ng performance ng bonggang-bongga dito kay Maria Atisa Manalo. Siyempre, press presentation, unang makikita siya ng bonggang-bongga. Pasensya na kayo, ang ingay ng kapitbahay. Ayan, nakita natin yung kanyang performance kumabog. Pinalakpakan ng bonggang-bongga at talagang pinakita niya na hindi na siya pang Miss International kundi pang Universe pa. Next, yung mga pasabog, yung mga challenges, ayan, may buzzer beater uli. Ay very consistent talagang lola ninyo Atisa. Hindi talaga nagpapakabog sa mga binibigay na mga photos, sa mga binibigay na headshot challenge. Lahat ng mga challenges kumakabog siya. Except doon sa Aqua Boracay na nakakaloka yung niya doon, performance. Yung performance ng kending pose na hindi mo alam kung saan nanggaling or talagang sinasadya ba niya na gano'n yung eksena niya or talagang yun na talaga yung pulido niya doon sa swimsuit presentation. Swimsuit challenge pa naman yon. So talagang medyo nag-doubt ang tao kasi nga bakit ganun yung kanyang pasarela. Okay ang kanyang pasarela pero yung kanyang poses ay hindi stable kasi nga kung gumigewang-gewang siya o di ba may nalalaglag pang dahon. Sige, go! Tuloy-tuloy lang. Nakakaloka yung mga nalalaglag na dahon. Talagang ayaw niyang mag-vlog ako kay Atisa. Nakakaloka. Ayan. At doon na-bash nga siya ng mga pageant fanatics at mga enthusiasts sa Aqua Boracay kasi nga hindi nga consistent ang kanyang mga poses at kumikending-kending at hindi talaga stable. So, may mga pageant fans na nag-question kung kaya pa ba niyang lumaban kasi nga syempre front runner na siya. Syempre ayan, tuloy po tayo pagkatapos ng mga dilubyo sa paligid. May mga dilubyo, may nalalaglag ng bunga ng talisay. Ayan, after that challenge sa Miss Aqua Boracay sa swimsuit challenge, and medyo maraming mga nag-doubt kung kaya ba ni Atisa Manalo ang manalo sa Miss Universe Philippines. But
nung pumunta siya sa Sultan Kudarat. Ang solid ng performance, ang runway challenge, ang mga fashion show, fashion show, at ang ano pa ba nga ba ito, national costume. Even though ang tsaka-tsaka ng national costume niya, dinaan niya sa performance. Kumbaga, naibalik niya uli ang tiwala sa kanya ng taong bayan na siya ang makukoronahang Miss Universe Philippines 2024. At sa lahat ng mga interviews niya after that Sultan Kudarat stint, ay talagang pasabog yung kanyang mga Q&A skills, ay talagang pinatunayan niya na hindi lang siya basta-basta na, kasi yun ang tinitira sa kanya, ang pagiging hindi masyadong bongga when it comes sa Q&A, when it comes sa communication skills. Doon talaga yung Waterloo ng Atisa Manalo. Pero pinatunayan niya sa madla na when it comes sa Q&A, may ibubuga siya. At lahat ng mga challenges about Q&A talagang naitawid niya ng bonggang-bongga. Hindi lang bonggang-bongga at hindi lang naitawid, with flying colors talaga. At talagang pinatunayan niya na hindi lang talaga siya basta beauty, may brain din siya. Then, pumunta naman tayo ngayon sa kanyang preliminary competition. Doon talaga naselyuhan ni Maria Atisa Manalo na siya na ang magiging next Miss Universe Philippines. Kasi nga, swimsuit, evening gown, kahit hindi masyadong bonggang-bongga ang kanyang evening gown, ay talaga nang pinakita niya doon na when it comes sa performance, kakabog talaga. At pinakita niya sa madlang Pilipinas, di ba? At sa mga beauty pageant enthusiasts na kaya niyang kumabog sa competition at kaya niyang manalo. So, very unstoppable ang kanyang performance. Unstoppable talaga. Halos lahat, including me, naniwala ako na kaya niyang ipanalo ang Miss Universe 2024. Pero, finals night, May 22, 2024, Maria Atisa Manalo, Quezon Province, anyari. So ngayon guys, himay-himayin natin yung mga eksena at performance talaga ng Maria Atisa Manalo kung anong nangyari noong May 22, 2024. Nung finals, pagpasok pa lang, talagang grabe, hindi pa nag-uumpisa, sumisigaw na ang buong Mall of Asia Arena ng Atisa. Diba? Mga chismosa. Charot lang. Ayan, at talagang solid talaga. Siya ang may pinakamaraming fans doon sa Mall of Asia Arena. Talagang alam mo yun, yung alam mo na maraming fans din sila Alexi Brooks, maraming fans si Christy McGarry, maraming fans si Bulacan, maraming fans si Stacy, but yung kabuuan in general, maririnig mo yung dumadagundong Atisa. Kaya grabe, oh my God, anong nangyayari? After ng pag-umpisa, production, hindi ipinapakita si Atisa sa camera. Never ipinakita si Atisa Manalo sa camera nung production, maliban na lang doon sa pagpapakilala ng niya. Doon pa lang nagduda na ako. Uy, bakit hindi siya pinapakita? Bakit laging ipinapakita si Stacy? Laging ipinapakita si Tara? Laging ipinapakita si Bulacan? Sabi, may something specific, di ba? Pag mga frontrunner ka talaga, talagang ikaw yung hinahanap ng camera, pero siya hindi. Hindi ko talaga siya nakita nung buong production na sumasayaw si sino ba itong ating Marina Summer, di ba? So, hindi ko talaga siya nakita at nakita ko lang siya sa monitor nung nagpakilala na siya ng Maria Atisa Manalo, Quezon Province, at doon naghiyawan ang Mall of Asia. Talagang kinabog niya lahat ng mga nagpakilala doon. Next, top 20. Obviously naman, napapasok siya ng bonggang-bongga. Walang duda yon. Atisa Manalo pa ba? Talagang na-predict na natin na makakapasok talaga siya sa top 20. After the top 20 swimsuit competition, lumabas siya. Talagang wow,
makikita mo talaga na isa talaga siya sa mga pangabog, palaban ng bonggang-bongga at hindi pa aawat when it comes sa swimsuit. Nag-iba na naman yung kanyang performance, may iba na naman siyang pinakita sa kanyang swimsuit pasarela. So, talagang parang nasiselyuhan niya yung moment na yun na talagang eto na ako, abangan niyo ako. After that Q&A, ang ganda din yung performance niya doon sa casual interview sa kanya nung tinawag siya sa top 10. After that, evening gown nung lumabas siya after ng mga Christy McGarry, Bulacan, mukhang hindi sumang-ayon sa kanya yung moment, hindi sa kanya sumag-ayon yung tadhana. Kasi nung nakita siya sa evening gown, although marami siyang fans na sinusuportahan siya doon, nakita mo naman yung parang, disappointment yung nakita nila sa evening gown ni Atisa na Manalo na hindi masyadong kabonggahan. Maganda yung kulay sa kanya pero hindi talaga masyadong kabonggahan yung gown. Parang wala lang, parang gamit na gamit. Parang hindi ko alam kung anong nangyari. But ang maganda kay Atisa Manalo, di ba, napakaingay. Ang maganda kay Atisa Manalo, nilaban niya ng bonggang-bongga at talaga lang namang perform niya ng bonggang-bongga talaga. Ang evening gown, talagang hindi siya nagpakabog. Alam niya siguro sa sarili niya na yung gown niya ay mas maganda yung iba, kaya performance level na lang tayo. But after that, sure na sure pa rin na papasok si Atisa sa top 5. Nung pumasok na siya sa top 5, siya ang unang tinawag, siya ang unang tinanong. To be honest, yung tinanong siya, although maraming nagsigawan, maraming nagpalakpakan doon sa sagot niya, pero obviously naman na hindi yun ang best answer nung gabing yun. Hindi siya yung best answer, pero hindi din naman yung pinakatsakang sagot. But para sa akin, tama na ang sagot na iyon para manalo siya ng corona. Kasi yung ibang bases, syempre doon sa mga performance. Pero, nung announcement na, hindi muna announcement. Dito muna tayo sa last look nila. Nung last look, parang, nung pumorward si Atisa, parang unti-unti na siyang nawalan ng limelight. Parang unti-unti na siyang nawawala sa radar. Kumbaga nagdalawang isip na ako na mananalo pa kaya si Atisa. Sabi ko kay Maestrong Gala PH kasi talagang parang nawalan talaga siya ng kinang nung top 5 last look. Ayan pero nung last look na ng mga girls, talagang nararamdaman ko na nawala na yung yung spark, nawala na yung kinang, nawala na yung meron na parang coronation glow kay Atisa Manalo. Kaya nung announcement na, rooting na talaga ako kay Miss Chelsea, kay Miss Bulacan, kasi nga nung nandun silang 5, nagkatabi-tabi sila, si Bulacan talaga yung nagsashine. At mukhang itsufera at saka pang runners up lang talaga. Yung gown niya, yung aura niya, pang runners up lang talaga. Nung tinitingnan mo silang 5 doon sa hilera, si Christy, si Bulacan, si Stacy, si Tara, at saka si Atisa. Para siyang runners up. Hindi ko nakikitaan na kukoronahan siya ng bonggang-bongga. Tapos nung 4th runner up, tinawag na nga itong si Christy, ay nag-excite talaga ako, enjoy ako kasi nga etong more chances of winning talaga kay Chelsea Manalo kasi alam nyo naman sentimental favorite ko yun, pero ang predicted winner ko ay si Atisa. Next, 3rd runner up Tara Valencia, wala naman akong problema doon kasi kung sa totoosin lang si Tara Valencia dapat yung 4th runner up. Pero wala tayong magagawa doon, nilagay siya doon ng mga judges na 3rd runner up. 2nd runner up Atisa Manalo, yung bagang bumagsak yung yung Mall of Asia Arena. Parang nabighani na, talagang nagula, talagang anong nangyari. It's nag-forward sa Atisa at very nakasmile siya ng bonggang-bongga nung tinanggap yung award. Tapos, nung after yung tumanggap ng award, gumilid siya. Tapos, nung announcement of winner niya, natuwa ako doon sa inugali ni Atisa.
Kasi nga, isa siya sa mga pumalakpak ang gumanon-ganon na si Chelsea Manalo yung nanalo. Kumbaga, ang bilis niyang I know na masakit na matalo sa isang competition. Pero nakikita mo sa galawan, sa pagtanggap niya na natalo siya at that night, ay mabilis niyang natanggap at mabilis niya ring minahal si Chelsea. At talagang makikita mo doon sa mga kilos at galaw niya. So, ayun, nung kinoronahan si Chelsea, super palakpak siya. Tapos, backstage. Tapos, tinawag sila uli para mag-corona sa The Miss Philippines na mamimili para mag-represent sa internationally. Yung 4 na corona ipamimigay, which is Cosmo nga yung pinili niya. So, doon naman ako natuwa kay Atisa kasi nga, imbis na Supra or whatsoever yung pipiliin, Cosmo talaga yung pinili niya. Kasi nga, siguro, ngayong year na magkukumpit at saka syempre, praktikalan lang, mas tone yung body niya ngayon kaysa sa isang taon pa siya lalaban. Kaya siguro, Cosmo na rin yung ipinili niya. So, anong nangyari? Anong kulang? I think, wala siyang pagkukulang. Binigay niya lahat. Lahat ng performance doon, inilatag niya, sumobra. I don't know kung sumobra. Hindi ko iniisip na baka nasobrahan ng emote. No, hindi ko iniisip kasi para sa akin, sakto lang para ipinalo yung corona. Nagkataon lang talaga na yung tadhana hindi naka-align sa kanya. Nagkataon lang talaga na yung stars ay hindi pumabor sa kanya nung gabing yon. At nagkataon lang talaga na lahat ng mga judges ay hindi sang-ayon na siya ang makoronahan at that night. That's why Maria Atisa Manalo, Miss Universe Philippines second runner-up ang kanyang naabot. Aabangan ko ang iyong next journey, aabangan ko ang susunod mong kompetisyon, at aabangan ko kung sasali ka nga ba uli sa Miss Universe Philippines sa pangalawang pagkakataon. There you go guys, ang inyong violent reaction. Comment down below lang kayo. Ang inyong views and opinion, comment below lang kayo. At mag-usap tayo dyan sa comment section. Maraming salamat sa inyo at sinusubaybayan ninyo ako lagi, sinusuportahan ninyo ako lagi, and hindi ninyo ako pinapabayaan. Maraming thank you, and this has been Gaysel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.